bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipat, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyung napapanahon. Asintado. Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado. Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado. At ngayon, narito na siya, mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast. Ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabon. Magandang gabi, Pilipinas. Ang oras po natin ay alas 6:01 na. Alas 6:01 o 2. 2 minuto na po. Makaraan ang ika-6 ng gabi. Yan. Araw po ngayon ng Huwebes, 8 po ng buwan ng Hulyo. At inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako sa ating 2 oras na pagtatanghal ngayon pong araw ng Huwebes. At ito po'y hanggang alas 8 ng gabi. Yun. Okay, ha? Nako, talaga naman. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, gayon din po sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng daigdig. Magandang gabi, magandang umaga. Sa Las Vegas, madaling araw na ron. Doon rin sa California, medyo parehas yun. Madaling araw yun. Oo, hindi ako nagkakamali. So, sa Canada, sa Middle East, sa Asia, okay. Hanggang alas 8 po tayo ng gabi dito sa ating palatuntunang asintado. Yan ang orihinal at nag-iisang asintado sa dyaryo at sa broadcast. Kaya po natin pinagdidiinan na orihinal at nag-iisa dahil po maraming pilit na nanggagaya sa asintado natin. Ewan ko ba kung anong klaseng agimat meron tong asintadong ito at pilit na ginagaya ng mga walang delikadesa. Talagang labanan ngayon. Bara-barabay na lahat. Wala nang mga delikadesa. Ayun, di ba? Imbis na sila ang paghugutan ng mga magagandang aral at kung ano-ano pa, wala silang sumisira mismo sa kagandahang asan. Di ba? Good manners and right conduct, hindi na po uso ngayon talaga. Wala na. Mula sa kataas-taasan pababa, sira na. Kailan kaya mababalik ito? Ang sistemang
ikinalulugod, ikinararangal natin tulad ng mga unang panahon na magagalang ang taong bayan. Sa ngayon po wala na eh. Talagang pakapalan na ng mukha. Karamihan wala nang delikadesa eh. Halabira. Di ba? Yan. Diyan na. Wala nang tigil yan. Wala nang tigil ang batuhan ng putik ng mga honorable kuno. Mga honorable, mga mambabatas. Kaya nga sinasabi ko ang Tatay Digong ko ayaw niyang matatawag siyang honorable. Mayor na lang, ayos na sa akin yun. Huwag niyo nang tatawaging honorable o His Excellency. Mayor lang. So, ayos na. Kaya naman, imbis na tawagin natin siyang honorable, His Excellency, President Mayor na lang. Iyan. Parang yung tawag ni Yorme nun eh. Natatandaan ko eh. Nung si Erap pang mayor ng Maynila. Ang kagalang-galang daw. Ang President Mayor Joseph Ejercito Erap Estrada. Sus Mariosep. Anak ng teting. Alam niyo ba ibig sabihin ng PMP? Yung partido ng ni Erap. Yung PMP. Yung ginagamit niyang partido hanggang ngayon. Meron ding kulay orange yun eh. Yung kulay ng uniforme ng mga nasa bilangguan na may malaking letter P. PMP. Partido ng Masang Pilipino. Yan Kita nyo? Pero dahil nga po sa dumi ng politika natin ngayon, iba na. Iba na ibig sabihin ng PMP ni dating Pangulong Mayor Erap Estrada. Yung PMP, naging partido na ng masamang Pilipino. Anak ng teting talaga. Ang gagaling talaga ng mga kababayan natin. Ang gagaling mang-asar. Partido ng masamang Pilipino, PMP. Santissimo. Ay nako, bago tayo pumalaot bago tayo matabunan ng mga nagsi-shout out sa atin, buksan na natin to. Itong mga chat box natin. At ang nasa unang pwesto natin, ang bumandera po ngayon sa araw na ito, ang nagbukas ng ating tilon, ng ating palatuntunan, ay Simon Samson ng Manila Bulletin. Sabi niya, kape-kape na, idol! Yun! Nanonood po, nakatutok na Simon Samson ng Manila Bulletin. He is watching our program right now. Thank you, Mon. Sa pagbubukas ng ating palatuntunan sa araw na ito.
At kasunod po dyan ay si Wilson Kaliwan, puro periodista, mga premyadong fotograpo, reporter, itong nakalinya natin. Si Wilson Kaliwan, nakatutok na rin po. Hindi mawawala. Siyempre, yung utol natin, mula po naman sa bayan namin, sa lalawigan ng Pangasinan, na siya nagsisilbi nating alalay sa ating programa. Bagamat, naroon po siya sa malayong lugar sa aming probinsya, sa kasalukuyan. Si Ramon Ganaban Gabot Sr. Nakatutok na rin po siya at dalawang cellphone, dalawang gadget yung ginagamit niya para matutukan niya yung programa natin at maipabatid niya sa atin kung may diferensya tayo sa ating pagtatanghal. Kung may kung malakas ang audio at kung may mga diferensya yung ating pagsasahim papawid. Yan. Maraming salamat, Ramon. Standby ka lang dyan. Itawag mo kagad sa akin. I-chat mo kagad kung may problema yung programa natin sa ere. Yun. Pareho tayo nagsusolo. Wala akong co-pilot dito. Kaya ikaw ang inaasahan kong co-pilot. Layo mo, diyan ka sa Pangasinan. Nandito naman ako sa Cavite. Sa iyo ang Pangasinan. Yan. Sa akin ang Cavite. Okay. Si Wilson Kaliwa, sabi niya, good evening, Idol. Sammy Boy Asintado, your friend and colleague, Willie S. Kaliwan from Caloocan is now watching your program. Umpisahan mo ng hagupitin. Yan, sabi niya, ang mga hunghang na opisyalis ng bansa. Ayun. Napakasama na talaga mukhang wala na akong naririnig na maganda at tungkol dito sa mga opisyal ng gobyerno natin. Dahil, kayo na mismo ang makakapagsabi kung anong klase ngayon itong mga leader natin. Noon, hindi pa ganito kasama. Nung magtagal hanggang sa kasalukuyan, lalo pong sumama ng sumama. Hanggang sa masamang masama na ngayong panahong ito sa kasalukuyan. Santissima. Ay, nako. Talaga naman po. Bakit kaya? Anong diferensya? Saan nagkamali? Saan nagkamali? Sabi nga nung kante, saan ako nagkamali? Ganun ba yung kantang yun? Pasensya na kayo. Nanguhula lang po ako pinapatawa ko lang kayo ng konti. Pare-pareho tayong tumawa para maibsan yung mga mabawasan yung mga tensyon, yung mga kinikim-kim nating galit. Puro bawas-bawasan natin yung kaliwat kanang patutsadahan, batuhan ng maanghang. Nako po, sobrang anghang na mga banatan. Buti nila, puro yung isa kita nyo, nakakulong na
Kung upakan pa eh, ganun-ganon na lang. Ha? Bagsak na eh, tinatadya ka pa eh. Oh, tapos, yung isa, ha? Nakatayo, pero kung upakan, ganun pa rin. Hindi naman bumibigay. Nandyan pa sa pwesto eh. Vice Presidente. Hindi basta-basta mapatumba eh. Di tulad nung isa, andun. Andun pa, nakaditini. Sa Campo Crame hanggang ngayon. Kung kailan siya makakalabas sa kanyang detention cell sa Campo Crame, matapos siyang isalaksak doon dahil sa napakaraming kaso. Isa na dyan yung droga. Hindi po natin malalaman kung kailan. Bahala po ang korte dyan. Kung maabsuelto siya doon sa kanyang kaso, doon pa lang siya makakabalik, makakalaya. Pero samantalang nanunungkulan siyang senador, longko muna siya habang hindi pa po siya naabsuelto sa kanyang mga kasong kinakaharap. Di tulad ni Ramon Bong Revilla Jr., naabsuelto na po. Napawalang sala na sa lahat ng kanyang mga kaso. Kasong plunder na non-bailable, at ganun din po yung mga napakaraming graft charges. Kung di ako nagkakamali, 16 na graft charges yung huling-huling napawalang na-dismiss ng Sandigan Bayan. Yan. Ang gagaling ng mga ang gagaling ng mga justices eh. Tatlo yun. Tatlo sa isang sala yung mga justices. Dahil hindi po mawala ngayon yung yung mga katanungan eh. Napawalan na ng sala. Na-dismiss na yung kaso. Ayaw pong maniwala ng tao. Anong gagawin natin dyan? Na-dismiss. Pabayaan na natin. Tapos na. Wala raw sapat na ebidensya. Bakit nyo? Sino ba kayo? Uhusgahan nyo yung tao. Tapos na eh. Tapusin na natin. Tuldukan na natin yan. Tapos etong tungkol kay Jingo Estrada na binigyan ng piyansa, non-bailable yung kaso niyang plunder. Ganyan po. Ganyan kaigi hustisya natin. Anak, kaya wala, hanggang ngayon bulok po. Bulok ang hustisya dito po sa ating bansa hanggang ngayon. Nako, Santissima, Sus Mariosep. Nakita nyo na ang pagkakaiba. Si Juan Ponce Enrile, aka Anaconda, hindi nakulong. Hindi nakatikim ng kulong dahil nung sumurrender, doon siya diniretso sa PNP hospital. Ang kaso niya, non-bailable din. Dahil, plunder din ang kaso. Pero anong nangyari? Nakatikim ba ng detention cell si Anaconda, Juan Ponce Enrile? Hindi. Hospital arrest. Ito si Jinggoy na nakulong.
sa Campo Crame ay kakaiba naman. Ha? Yung kaso niyang walang piyansa dapat dahil plunder, non-bailable yan, ha? Binigyan naman ng piyansa ng Sandigan Bayan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Oh. Kaya ngayon, hanggang ngayon, ha? Nandyan sa labas, pakalat-kalat si dating Senador Jingo Estrada. Pumoporma na naman, ha? Bilang presidente raw, ha? Ng partido ng masamang Pilipino, Masang Pilipino, PMP, yung partido na tinayo ng tatay niya sa ERAP. Kayo, kung humusga kayo, partido ng masamang Pilipino, lulupit nyo naman, huwag naman ganoon. Huwag nyo pagdidiinan, partido ng masamang Pilipino. Di, masang Pilipino. Ha? Pag si ERAP, walang mahirap. Yung gaganda talaga. Iba-iba talaga ang style ng mga politikong trapo Ha? Walang ginawang mga magaling anak ng teteng. Ha? Pandarambong. Ha? Matapos yung rest house. Iba-ibang klase. Rest house arrest naman. Yung kay ERAP. Yung kay Anaconda, hospital arrest, Juan Ponce Enrile. Yung kay Ate Glo, Gloria Macareeg, Macapagal Arroyo, hospital arrest din. Nako, sus Mariose. Ayan ang, ganyan kalinis ang hustisya natin dito. Kaya, hindi tayo magtataka kung walang nagtitiwala na sa mga husgado natin. Dahil hanggang ngayon meron pa yung mga tinatawag na hoodlums, in robes. Yan yung mga corrupt na mga huwes, mga judge, mga prosecutor na corrupt. Yan. Kaya yung iba pinag-aambos, pinagpapatay. Ang dami atraso kasi. Andyan yung protector ng droga. Judge yun. Mga honorable yan. Kita nyo, ganun kagagaling yung mga inayupak na yan. Ay, nako. Partido ng masasamang Pilipino. Hindi masang Pilipino. Sus Mariosep. Ay, nako. Andyan, nanonood na rin po si Allen. Si Paring Allen. Boy Singkit Aguilar. Yan. Okay, sabi niya, good evening, Boss Idol. Asintado, Sammy. More power. Keep safe, always. And God bless. Maraming salamat. Paring Allen. Mula naman po sa lalawigan ng Tarlac, nakatutok po sa atin si Alex Puatsing, yan, sa bayan ng Kapas sa Tarlac. Nakasama rin po natin ito sa Journal Group of Publication ng matagal na panahon. Isa pong mahusay din na photographer ito si Alex Puatsing. Yun, sabi rin niya good evening, Boss Idol din. Asintado, Sammy. Yan. More power din, sabi niya. Keep safe always. And God bless. Okay. Maraming salamat sa inyo. Pinatataba niyo ang aking puso. Okay, Thank you, Alex from Kapas, Tarlac. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Kapas, bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Excuse me po.
si Nelly de la Cruz. Ha? Nakatutok na rin sa programa natin, asintado. Asintado rin yan eh. Okay. Thank you, Nelly. Si Romeo Gonzales naman, mula sa Bagong Silang, sa Caloocan City, nandyan, nakalinya rin po sa ating mga manonood, sa ating mga viewers. Ha? Okay. Sir, good PM po. Oy, salamat, Romeo. Ha? Ano bang balita dyan? Wala bang magandang balita dyan si Barangay Captain Bacolod? Yung idol mo dyan na Barangay Captain. Okay, ha? Ay, nako talaga, oh. Okay. Medyo, antabayanan po natin yung iba pang mga comments, ng ating mga viewers, ng ating mga taga-subaybay mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at gayon din po sa iba't ibang dako ng daigdig tulad ng Amerika, Canada, Europa, Asia, Middle East, yung gitnang silangan. Yan. Bago ko makalimutan, yung mga kasama natin dyan sa Paris, France, lagi po nakatutok. Sabi sa atin ni Bong Agustines, isa pong premiado ring photographer yan. Photojournalist. Si Bong Agustines. Lagi pong kasama si Danny Buenape, ang Europe Bureau Chief ng The Filipino Channel. Ayan. Diyan po sila naglalagi sa Paris, France. Sila po ang nagko-cover sa Europa. Basta balita. At kung ano-ano pang balita, ma-entertainment, hard news, lahat po yan. Hagip ng The Filipino Channel. Yan. Sa pamumuno ng Europe Bureau Chief na si Danny Buenafe at kasama ang photojournalist na si Bong Agustines. Okay, ingat kayo dyan, Danny and Bong. Okay, so diretso na tayo. Anong oras na ba? 6:29 na po. Medyo papakilala muna tayo ng ating himpilan. Diyan muna kayo, sandali. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Yan po ang BSCC, maglilingkod sa inyo ng tapat hanggang sa susunod pang henerasyon. Eksaktong 6:30 na po ng gabi. 30 minuto na nakalipas sa ating palatuntunan. Meron pa po tayong 1.5 oras sa ating programa. Hanggang 8:00 po tayo ng gabi. Kaya dyan lang kayo. Samahan niyo po ako sa ating pagtatanghal.
kung meron po kayong nais na ipabatid sa ating mga kababayan, ha, bukas po ang ating programa, ang Asintado, ha, para ito po ang magsisilbing daan, ha, magkokonekta sa inyo saan man panig ng mundo, sa inyong mga gustong batiin. Yun. Pwedeng ano rito, pwede bang bumati? Pwede. Ha? Maski saan. Oo. Para mabawas-bawasan yung init ng ulo ko sa dami ng dapat asintahin eh. Ha? Medyo kumakalma lang ako at baka, nako, talaga naman. Tatay Digong ko, talagang sumasakit ang ulo eh. Ako pa kaya? Kita nyo naman ang Tatay Digong ko. Kung humataw, ha? Talagang dibdiban eh. Seryoso na. Nako, baka ma-high blood dyan, delikado. Kaya nagbabalik na naman yung mga masasamang lengguwahe niya. Dahil sa, mainit na ulo. Dahil sa dami ng kaliwat kanan yung atake sa kanya ng mga kalaban. Lalo na, yung pinakahuling mga binitawan niyang salita na mukhang maitsapwera na si Martin Romualdez Deputy House Speaker Martin Romualdez na sana ay patatakbo niya, palalabanin niyang Vice President ng Pilipinas. Dahil ipinangako niya raw po ito, kaya hindi na siya, kaya hindi na lumabang House Speaker si Martin Romualdez nung nagkakagulo po sila Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco sa Kongreso. Ayun. Mukhang maitsapwera si Martin Romualdez yung kasalukulang Pangulo, Chairman, President ng Lakas NUCD. Yan ang partido ni ex-President Fidel Valdez Ramos nang siya ay manalong presidente ng Pilipinas. Lakas NUCD. Sus Mariosep. Ay naku, lakas ano. Kagaya ng partido ni Erap. Pinaglalaroan na ngayon ng malilikot ang isipan. Partido ng masasamang Pilipino. Sus yung masa Partido ng masang Pilipino, ginawa nyo naman masamang Pilipino. Sus Mariosep talaga. Huwag nyo naman. Masyado nyo naman dinudurog si Erap Imbis kasi manahimik paparamdam na naman tama na. Your time's up. Forma na naman kayo ng forma. Maya, nakalkal pa yung mga ipinagtatago nyong ano rin. Kagaya niyo si ex-senator Jingo Estrada. Hindi pa tapos yung mga asunto mo At dapat nakakulong ka Eksena ka na naman na eksena. At mukhang may plano ka pang kumandidato. Out on bail ka lang Hindi ka pa acquitted. Dapat nasa kulungan ka kung hindi ka
pinayagang magpiyansa ng Sandigan Bayan, Jinggoy. Mahiya ka sa balat mo. Anak ng teteng, oh. Ayan si Jinggoy Estrada. Ano bang kaso niya? Plunder. At saka graft charges na sangkatutak din. Mabuti pa nga si Senator Bong Ramon, Ramon Bong Revilla Jr. Absuelto, acquitted. Siya hindi pinayagang makapagpiyanse. Kahit na nag-apply siya nung hinihiling niya sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa siya para makalabas pansamantala. Hindi siya pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Bakit itong si Jinggoy Estrada pinagbigyan nyo na makapagpiyansa sa kaso niyang plunder at sangkatutak na graft charges? Ilang beses na nakulong to panahon ng tatay niya. Kasi magkasama silang mag-ama, nakakulong. Pangalawa na itong pagkakakulong niyan to binigyan nyo ng piyansa. Non-bailable. Biglang nakapagpiyansa. Ano yan? Samantalang para kaparehong kaso hindi nyo pinalabas ng kulungan si Bong Revilla. Saan kayo naging parehas dyan? Kaya mag-iisip ang taong bayan Bakit ganun? Sabihin nila, ano ba talaga, kuya? Talaga bang ganyan nakabulok ang mga korte natin? Walang pagbabago? Natural. Ganon kaagad ang sasabihin ng mga kababayan natin ng taong bayan na bulok pa rin. Talagang bulok pa rin. At bulok pa rin ang ating sistema hanggang sa kasalukuyan. Dahil dyan sa mga pinagkagawa nyo dyan sa husgado. Di ba? Ganun lang Kaya hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na mag-isip ng pangit laban sa inyo dahil sa pinaggagawa nyong hindi parehas. Ayan po ang sitwasyon. Kaya nga ang taong bayan hindi lang natin alam kung talagang namulat na sila sa totoong kaganapan, sa totoong nangyayari sa ating kapaligiran. O nananatili pa ring bulag, bagamat sila'y gising na gising at nakikita ang mga katotohanan, ang mga nangyayaring kawalangyaan sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Lahat na lang. Halos lahat na po na ang mga ahensya ng ating gobyerno ay inaakusahan ng mga kababayan natin ng talamak na korupsyon. Dahil
kapag ikaw ay halimbawa naglalakad ng isang bagay sa isang tanggapan ng sa isang ahensya ng ating pamahalaan, kalimitan hindi po kikilos yung mga papeles nyo, yung dokumento nyo na inyong isinubo doon sa opisinang yun. Dahil wala pong lagay o under the table. Samantalang kung meron pong nakaipit, may kakambal na padulas dun sa mga dokumentong ipinal nyo sa isang ahensya ng gobyerno, napakabilis itong maaaksyonan. Ayan po. Kaya nga po, namumutawi sa bibig mismo ng ating mga kababayan ang kawalangyahang ito. Super kawalangyaan. Super talamak. Na korupsyong nangyayari sa iba't ibang tanggapan, ahensya ng ating gobyerno, maging sa LGUs, sa mga local government units. Wala. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Andyan talaga yung padulas. Pag walang padulas, kisihoda ka. Mangitlog ka rin. Ganun po ang takbo . Samantalang, kung may padulas na kasama yung papeles na nilalakad mo, napakabilis na, napakabilis mong makakamtan yung resulta. Kung wala, kisihoda ka. Patay kang bata ka. Yan po ang totoong nangyayari. Wala po siguro namang makakakontra diyan sa sinasabi natin yan. Dahil yan po ang totoong nagaganap nangyayari. Kung wala kang padulas, patay kang bata ka. Ayun, manigas ka nga sa kahintay kung kailan lalabas yung papeles mo o kung anong dokumentong gusto mo, yung kinukuha mo. Yan po ay maliwanag na anomalya, korupsyon. Kaya dapat magpasa ng batas na yung sinuhulan at nanunuhol dapat parehong isaksak sa kulungan. Yan. Para magkaroon ng leksyon ang mga hinayupak na ito na ayaw tumigil, ayaw magbago, ayaw makiisa sa pagbabago ng kinakailangang pagbabago laban sa bulok na sistema sa ating pamahalaan. Kaya hindi po tayo makausad-usad Lagi na lang may mga gusot
nagsisingawang mga baho sa iba't ibang ahensya, tanggapan ng gobyerno. Eh, kagaya na lang ng COVID-19 vaccine na yan. Paano nakakalusot yan? Ha? Paano? Kaya nagagalit ang Tatay Digong ko eh. Ha? You will regret it, sabi niya. Oh, ganun. Kaya nako, sakit na ulo ng tatay ko, Tatay Digong ko ngayon. Biro mo. NARS. Oh. Dapat siya maimbestiga mabuti yan eh. Paano? Ha? Saan nila kinuha yan? Saan ang galing yan? Eh? Tagal ng investigasyon. Dali lang mahuli yan eh. Ha? Para malaman kaagad natin. Ha? Kung saan nila kinuha yan. Kung sa, dahil nurse ng Gat Andres Bonifacio Hospital yung isa sa natimbog eh. Ha? Oh. Eh, saan ba nang galing talaga? Yung mga bakunang isinasalya nila, binibenta nila. Ha? Samantalang, sabi ng tatay ko eh, walang ipinagbibili niya. Dahil, yan ang inaasikaso ng gobyerno natin. Ang pagbabakura ng libre sa lahat ng mamamayan. Oo, kita nyo. Ginagalit nyo talaga ang Tatay Digong ko. Eh. Kaya di malayong mahambanos kayo. Eh. Ha? Kaya, naku po, sabi ko, tama nga naman eh. Ayaw yung tumigil sa kawalang yan eh. Bakuna, binibenta nyo. Ha? Samantalang ang daming, kulang pa nga yung bakunang dumarating sa atin para mabakunahan lahat ng 70%, 70% ng ating populasyon para makawala na tayo sa pandemyang ito. Dahil hanggang sa ngayon, ilang porsyento pa lang ng 109 million Pilipinos ang nababakunahan. Wala pa yatang 3% eh. Eh di napakalayo pa natin sa katotohanan. Ha? Kung ang target natin ay 70%, 70% ng 109 million Pilipinos na ating populasyon sa kasalukuyan. Nakikita na ninyo. Ganyan, katindi. Pumasok na po ang aking kuya Armando Bautista Ganaban. Yes. Mula sa Grand Terrace sa California, USA. Talagang hindi tayo pinababayaan ng Kuya Armando ko. Sabi niya, hala, bira, tiyaga lang. Makukuha rin natin yan. Sana nga, Kuya Armando. Ay, nako. Talagang ganyan. Sakripisyo. Kapag may tiyaga, sabi nga ng matandang kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Okay. Maraming salamat, Kuya Armando. Okay. Ano pa? Ano pa ang ating ibang issue? Doon muna tayo. Politika. Sana. Yan na po. Kung wala lang pandemya wala lang tong
COVID-19 na ito eh, di, ah, masayang masaya na ang bansa natin. Ha? Mag-i-enjoy na ang taong bayan. Ha? Dahil magsasawa silang makarinig sa lahat ng mga napakabaho, bulok ng mga politiko natin. Lalo na yung mga gustong maging presidente, susunod na presidente ng ating bansa. Pag-alis ng Tatay Digong ko. Ay nako, talagang ganyan po karumi. Ang ganyan karumi, kadumi ng politika sa ating bansa. Hindi na nagbago talaga. Tuwing, nung una ayaw pa kunyari maglatag ng mga ito ng mga hinayupak na ito Huwag muna natin pag-usapan yan. Diba? No, isang taon, yan ang mga bukang bibig nyo Huwag muna natin pag-usapan yung politika. Masyado pa maaga. Ang pagtuunan natin ng pansin, ang bigyan natin ng atensyon ay ang paglaban sa COVID-19 na yan. Pero, asan ka? Noon pa lang talagang gusto nyo nang umpisahan ng world war World War. Dahil sa politika, nahiya lang kayo ng konti dahil may pandemya. Kung walang pandemya, sus Mariosep, baka yung mga dapat sumabog na ng maaga nagsabugan yung mga bahong itinatago nyo. Kagaya ngayon. Diba? Kung ano-ano naglalabasan na baho ng mga honorable kunong ito. Honorableng mga politiko. Napakasama po ng ganitong mga nangyayari. Dahil lang sa politika. Kaya makailang ulit, makailang beses na sinasabihan ng Tatay Digong ko si Inday na huwag pasukin, huwag pag-interesan ang Malacanang. Dahil sabi niya, hindi bagay sa isang babae ang posisyong presidente. Hanggang ngayon po ayaw pa rin ang Tatay Digong kong tumakbo o lumabang presidente si Inday. Dahil alam nyo ng tatay ko kung gaano po karumi ang politika sa ating bansa. Kung hindi nga matibay ang dibdib mo, ang sikmura mo, kung hindi makapal ang mukha mo, baka matodas ka. Dahil sa tindi. Sa tindi ng mga
naglalaba sa mga baho. Bahong itinatago ng bawat kandidato na ang tinatarget ay ang posisyon na lilisanin ng Tatay Digong ko, ang pagkapangulo ng bansang Pilipinas. Yun, nako talaga. Ganun po katindi ang bakbakan. Makikita nyo naman. Araw-araw na lang, simula ng nagsabugan, simula ng pumuto, ayan na, wala namang puknat. Excuse me po. Wala nang patid dyan. Hanggang sa dumating ang halalan sa isang taon, sa Mayo 9, 2022. Tuloy-tuloy na po yan. At mas matitindi pa ang mga banatan ng mga politiko, ang magkakalaban sa politika, ang kanya-kanyang, nako, super. Ganyan po. Dahil, naranasan na natin to. Hindi lang naman ngayon eh. Tuwing mag-i-eleksyon po, yung presidential election, yan po ang nangyayari. Di bali kung local lang eh. Sa mababang level lang eh. Ito po pinakamataas na level. Dahil ang nakataya dito ay ang pagiging pangulo, presidente, ama ng bansa, bansang Pilipinas ang nakataya dito. Kaya ganyan po katindi. Kung ganitong nangyayari, ganitong mga inaasal ng mga damuhong ito, diyan pa lang eh. Paano mo pagkakatiwalaan ngayon ng mga hinayupak na ito kung ganyan ang pinapakita mga ugali sa taong bayan? Kulang na lang na magpatayan ng mga honorabling ito na nangyayari. Hanggang ngayon po nagkalat ang mga private armies armed goons, ang dami. Gun for hire. Kaya magiging madugo po itong halalan na uling to. Tuwing halalan po, maging presidential, local, lagi pong madugo. Dumadanak po ang dugo. Dahil po sa tunggalian ng mga politiko na talaga namang nagpapakamatay para po sa kapangyarihan. Nako, sana po'y mabago ito. Sana'y patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Na mabago. Madala tayo sa tuwid na landas. Sa tamang daan. Para makamit natin ang totoong pagbabago sa ating bansa sa lalong madaling panahon habang hindi pa po huli ang lahat. Magpapakilala po muna ang ating himpilan. Ito ang Broad Streamcast Communicators.
ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Isang minuto na po makalipas ang alas 7 ng gabi. At kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunang asintado dito po sa Facebook page ng Broad Streamcast Communicators, BSCC. At tayo po ay napapanood mula po dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang dako ng daigdig. Yan. Marami po tayong taga-subaybay sa ibang bansa. Lalo na sa kamag-anak pa lang ng mga gabot ganaban sampayan Nako, Sus Mariosep. Nagkalat. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Partikular sa bansang Estados Unidos, United States of America. USA. Yan. Okay. Nanonood na rin po si Kapitan Roberto Gabot Jr. Yan. Talaga. Okay. Sarap ng pagbibisikleta niyo Mukhang galing kayo sa galing naman kayo ngayon sa Pagudpod. Sinusubaybayan ko yung birada nyo sa Cannon Road gusto kong maranasan din dyan kasama kayo magbabike tayo dyan Kapitan. Gusto kong hindi ko pa naranasang akyatin yung Cannon Road nang nakabisikleta ako. Nung nagko-cover ako ng Turo Bluson, yan, habang nagbo-broadcast tayo ng live, doon sa takbuhan ng mga siklista, yan, talagang dahan-dahan tayo dyan. Dahan-dahan nating binabagtas ang Cannon Road. Yan. At inuulat natin live sa mga cycling enthusiast ang actual, ang blow by blow. Yan. Sa Turo Bluson. Ayun. Yan. Pero yung akyat ako ng Cannon Road na nakabisikleta at pababa, hindi ko pa naranasan. Yun, nasa sasakyan ako. Dahil nagko-cover ako ng Turo Bluson, live ayun, takbuhan ng mga siklista, yun ang ibinabalita natin ng live. Okay, Kapitan. Kapitan Roberto Gabot Jr. Diyan rin po sa bayan namin dyan sa Barangay Santo Niño sa Binalonan, Pangasinan. Okay, Manong, sabi niya. Sa susunod na padyak, tayo. Sana nga, makapadyak na ako dito lang ako hindi pa regular ako nakakapadyak.
Sa may Cavitex ako, bumibir. Tagaytay, hindi madalas. Konti-konti lang. Yun. Dahil medyo malapit-lapit na ito eh. Mula dito sa lungsod ng Bacoor, sa Cavite, sandali lang yan, Tagaytay na yan. Bacoor, Imus, Dasmariñas, Silang, Tagaytay na, kasunod. Yun. Kaya, oo, tandang-tanda ko pa yan, Kapitan. Buhay pa si Manong Rupino eh. Yung pong tiyuhin namin, si Rupino Gabot, ay naging champion po yan ng Turop Luzon sa noong taong 1957. Yan. Naging Turop Luzon champion po. Noong taong 1957, aming tiyuhin na si Rupino Gabot. Yan. Okay. Kaya mahilig kami sa bisiklete. Malapit sa puso namin yung dalawang gulong na yan eh. Bisikleta po ako ayoko magmotor eh. Yung motor, isang pagkakamali mo lang dyan eh. Todas ka rin. Dalawa lang ang pupuntahan mo rin pag nakamotor ka eh. Kundi sa ospital, di sa simenteryo. Ganyan po kadelikado ang pagmumotor. Ang dami pa matitigas ang ulo. Ayaw mag-helmet. Ayaw maglagay ng kung ano-anong gear. Wala. Talagang naghahanap kayo ng sakit ng katawan. Ayan po ang nako. Bago na tayo. Pakita natin na iba ang Pinoy. Ibahin naman natin na marunong sumunod ang Pinoy. Ganun. Hindi yung bara-barabay lagi. Pag nasa ibang lugar tayo tulad ng Subic, maayos tayo sa pagsunod sa batas trapiko. Pag nakalabas na tayo ng Subic wala na. Barumbado na uli sa kalye. Anak ng teteng. Dapat kahit nasaan tayo, matuto tayong igalang ang batas trapiko. Ganoon para malayo tayo sa anumang kapahamakan, disgrasya. Hindi. Ginagawa nyo, karirahan nyo, yung kalye. Sabi ni Kapitan sabi ni Kapitan Roberto Gabot Jr. Mang Rabi Ipay Manong. Agsida tayo tinapa. Tinapa ng binalunan. Ayan, sarap niya. Nako. Maghahapunan muna raw po si Kapitan Roberto Gabot Jr. At ang ulamin niya ay tinapa ng binalunan. Ayun. May gawa na ba tayo ng tinapa ngayon dyan sa binalunan? Dati wala no. Mga popular sa atin dyan, hindi ako nagkakamali yung mga ubod-ubod, yung almusal, yung rice cake na may tubig na matamis, ubod ba yun? Masarap, rice cake na yun, kulay puti yun Inaabangan ko pa yun paglabas
sa kalye nun takbo na ako, bibili ako nun. Ha? Tapos ano pa yung mga popular doon? Ay siyempre, yung tupig binalunan. Ha? Ipinadadala pa sa Amerika yan Oh, talaga naman. Papagawa ka, papa. Ha? Anong tawag doon? Talagang papasadya ka ng tupig para matagal ang buhay, tumagal, hindi masisira at makakarating ng Amerika. Naku, yan ang number 1 dyan. Ano pa yung produkto natin dyan? Marami. Ilan lamang yan sa mga alam ko na anong kabataan natin gustong-gusto natin kainin. Okay. Sige, Kapitan Gabot, isama mo na ako dyan sa hapunan mo. Medyo matagal-tagal pa ako dito sa upuan ko. Tatapusin ko itong programa natin bago tayo makapaghapunan. Okay. Thank you sa panonood at pag-join sa ating programa ngayong araw na ito ng Huwebes, July 8 na po. July 8. Tama ba? Yun. Hulyo 8, 2021. Malapit na. After July, August, September, October, yun na. Magpapile na ng mga certificate of candidacy. Ay, nako talaga. Ang mga honorable ko, no? Tingnan natin. Kakaliskisan natin ng todo-todo ito mga gustong makasungkit sa pwesto ng Tatay Digong ko sa Malacanang. Longganisa manong, isupay produkto binalunan. Ay, woy, apo. Naimas ng aduti agar aramid tilang gunisa longganisa jay Ilocos, La Union, ngam sabasabali ti kuana ti Raman na nya di jay adati nagaduti bawang na adati nasammiit adati awanti laok na basta puro nga karnilaan iso ti kwa diferensya na dagito nga ilala ko da nga langgunisa hindi ako nagkakamali sa Ilocos talagang talagang tad ng bawang yung langgunisi nilang binibente. Yung sa atin, pag homemade tupig, padadala sa Amerika. Baka meron na rin tayo homemade na langgunisa dyan na pinadadala na rin natin sa Amerika. Malamang, di ba? Iba na ngayon Iba na ngayon ang panahon. Talagang iba. Malaki ang pagbabago. Lalo na sa komunikasyon. Nakita mo naman. Dati-rati, pag gusto mong makausap isang tao sa like, for example, halimbawa, sa Amerika, pupunta ka sa tanggapan ng telepono
at kakausapin mo yung telephone operator, ibibigay mo yung pangalan, numero ng telepono, ha? At kung saan bansa. Tatawagan po yan ng operator. At kung busy, paghihintayin ka. It will take you gaano ba katagal? Depende po kasi. Pag na-contact agad, pag salang pag kinontak nung operator, telephone operator, ay mabilis. Pero kung laging busy, matagal po talaga. Hindi tulad ngayon, isang pindot mo lang Pag busy, patay mo. Ulitin mo mamaya, pak! Ando ka agad. Mabilis pa sa kidlat sa bala At saka kagandahan, yung video ko, guusap kayo para magkatibili kayo O gaya nito. Dito po ako nagsasagawa ng live broadcast sa lalawigan po ng Cavite, sa siyudad, lungsod ng Bacoor. Mula po rito, napapanood po tayo. Sa buong daigdig. Hindi po katulad ng mga dati-rati, radyo, telebisyon hanggang sa Pilipinas ka lang. Ngayon, iba na labanan. Buong daigdig. Ganyan po katindi ang ating teknolohiya sa mga panahong ito. At magkakaroon pa na mas mga matitinding pagbabago yan. Napakabilis ng mga turn of events. Talagang matindi. Halos yan. Magkadaupang palad tayo pag naghuhuntahan tayo sa video call magsusum kayo kahit na ilan basta malaki yung screen nyo magkakasya kayo lahat doon. Ganyan po ang pagbabago sa ating teknolohiya. At kami, ako'y nagpapasalamat dahil naranasan pa natin to. Etong pagbabagong ito. Marami pa tayong nakita kakaiba. Dati talaga wala ito pero sa ngayon po talaga halos lahat ng tao may hawak na gadget, may cellphone, kaya't napakabilis po hindi mo na kailangan ng camera dahil ito may camera na to, may built-in camera na ito. Ano pa? May telebisyon na rin, lahat ng mga palabas dito, pwede mo panoorin pelikula, etc. Almost everything. Ganyan po katindi ang ating technology. Nako, mukhang mahuhugot ko pa ito. Sandali lang po. Okay. Medyo hinugot ko lang po itong charger natin. Mainit na nag-iinit. Baka bigla na lang pumutok ito sumabog dito Buti na yung nakakaiwas tayo sa disgrasya. Sige, kain ka na dyan, Kapitan Roberto Cabot Jr. mula sa Barangay Santo Niño, dyan sa Binalonan, Pangasinan. Nakatutok rin po sa atin ngayong oras na ito si Francis Pizarra
isa pong dating kagawad, miyembro ng Manila's Finest. Yeah. Manila's Finest. Yan po ang Manila Police. Ha? Diyan naka-destino yan no, sa tourist belt area. Yeah. Sakop ng Presinto 5. Yan po ang presinto no, na may may hawak diyan sa tourist belt area. Si Francis Pizarra, akala ko yung pilotaryo, di ba meron tayong pilotaryo, Pizarra ang apelido, pangalan, tawag sa kanya. Pilotaryo po, yun po mga naglalaro ng high alay. Sa high alay po, mga pilotaryo yung pumupukol ng bola. Yan. Mga pilotaryo, pilotaris. Nawala na po yung high alay natin dyan sa Taft Avenue. Napakatagal na panahong gusali no. Tsaka may history dapat na na-preserve dapat yung gusaling yun eh. Ewan ko ba? Dito sa bansa natin talagang pag gustong sirain, ay, sus Mariosep, sisirain at sisirain. Hanggang ngayon. Nung giniba po yung high alay, ang dahilan bakit giniba yung historical place na yan, diyan raw po itatayo yung bagong Hall of Justice ng lungsod ng Maynila. Anak ng teting. Kung di ako nagkakamali, panahon ni Mayor Bulaklak yun eh. Si Mayor Bulaklak, kilala nyo? Si Mayor Joselito Atienza. Yan po si Mayor Bulaklak na ang katagalagi ay pinangakuha na kayo eh. Gusto nyo, tuparin ko pa. Anak ng teteng oh. Yan po si si Mayor Bulaklak ng Buhay Party List kayo, Congressman. Siya nag-uso nung nung ampaw na hollow blocks. Siya po ang kasalukuyang general manager noon ng National Housing Authority. Yan si Mayor Bulaklak. Si Lito Atienza. Nang mauso po ang ampaw na hollow blocks. Bakit kanyo? Ampaw. Nagguguhuan po eh. Nagbabagsakan yung mga pabahay na itinatayo ng National Housing Authority noong mga panahong yun eh. NHA. Na kung siya saan ay siyang general manager ng NHA. Siya ang bossing noon. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Ampaw yung mga ginagamit na hollow block sa pagtatayo ng mga pabahay. Sus Mariosep, ganyan po katindi. Si Mayor Lito Bulaklak Atienza. Nako, talaga. Sus Mariosep. Mabalik tayo doon sa high alay na yan, na historical landmark dapat yan eh. Pero anong nangyari? Inapura pong gibain yan. Dahil sa pagbibigay daw ng daan para sa pagtatayo, yung lugar ay pagtatayuan ng makabagong Hall of Justice ng lungsod ng Maynila.
Pero nasaan? Hanggang ngayon, nasaan ang Hall of Justice ng lungsod ng Maynila? Ha? Nagiban at lahat. Ha? Pinondohan at lahat. Wala tayong nakitang Hall of Justice ng pamahalang lungsod ng Maynila. Anak ng teteng. Ganyan kagaling. Si Lito, Bulaklak at Tiensa. Sa Congress. Representative ng Buhay Party List. Pro-life daw, pro-life. Nako. Kanino ba yung Buhay Party List? Nako, isa pang mandurugas yun. Si Mike Velarde. Nako. El Shaddai. Wala namang pinagkaiba itong mga relihiyon na ito eh. Kagaya ni Pastor Abuloy. Imbis na ikalat ang mga salita ng Panginoon. Wala. Ngayon, nagiging komentarista na doon sa sarili niyang istasyon para ipagtanggol lang ang Tatay Digong ko sa mga banat ni Pacquiao. Anak ng teteng. Hindi mo tuloy malaman kung sa anong lilinyahin ito si Pastor Abuloy. Siya raw ang anointed Son of God. Anak ng teteng. Kailan pa? Ay nako. Maluluwag na yata. Tornilyo na ito mga anointed Son of God. Sus Mariosep. Ay nako talaga. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ano ba nangyayari sa ang daming nauulol sa relihiyon. Pati politika pinakikialaman eh. Ay hindi ba? Pakikialam yan eh. Samantalang meron pong batas sa ating konstitusyon. Na nandun po yung separation of the state and the church. Ang liwanag dyan. Pero wala eh. Nilalabag nyo. Kayo ba nakakaintindi? Gusto nyong mahalin tulad sa mga honorable na mga mambabatas natin na nako. Kaya wala, imbis na gumanda ang hangin lalong sumasama dahil sa mga pinaggagawa nyo, mga katarantado. Sobra. Talagang ang kakapal ng mukha nyo. Ang tatapang ng apog nyo. Yung mga sikmura nyo. Talagang hindi na ba kayo magbabago nyo sa mga pinaggagawa nyo yun? Wala na kayong takot sa Diyos. O kung meron man, pakitang tao. Kunyari, may pasimba-simba pa kayo. Paglabas nyo naman ng simbahan tuloy ang paggawa nyo ng kasamaan, katarantaduhan. Naku. Akala nyo ba makakalusot kayo dyan sa ginagawa nyo yan? Sa ating mahal na Panginoon? Wala, di kayo makakalusot doon. Dalawa lang naman ang sinasabi ko Maging totoo kayo, tuluyan kayong maging kampo ni Satanas. Sino ba yung mga kampo ni Satanas? Yung mga demonyo. Kayo yun. Anak ng teteng.
Mr. Pizarra. Ha? Francis Pizarra. Salamat sa panunood. Abangan nyo po ang mas pinalakas na meron sa kabila abangan nyo yun. Patatakbuhin natin ng maganda yun. Nakikiramay po pala ang ating palatuntunan sa pamilya Elizalde. Dahil po sa pagyao, kahapon, 7 po, pagyao, pagpanaw ng ating matalik na kaibigan, nakasama natin sa matagal na panahon, mula pa po sa ating high school days, buhay high school, sa Manila High School, at lahat kasama natin to talaga, maski halos kapatid ko na rin ito parang kapatid ko na rin ito si Attorney Reynaldo G. Elizalde, na pumanaw po kahapon, Hulyo 7. Nakikiramay po ang inyong lingkod sa pagyao ng aking matalik na kaibigan, at nagsilbing abogado ko sa matagal na panahon. Lahat ng bakbakan sinuong namin at ipinanalo namin. Ayan po, si Attorney Reynaldo G. Elizalde, na isa pong mahusay ding manunulat, writer. Talaga po naman, makikita nyo. Bukod sa sa pagiging isang kilala at mahusay na abogado, mahusay din po itong manunulat at periodista. Yan po si Attorney Reynaldo G. Elizalde. Kung nasaan ka man ngayon, Ray, till we meet again. Ganyan lang talaga ang buhay. Una-una, kita mo. Hindi natin akilaing si Pinoy, si ex-president Pinoy, sa murang edad pang 61, pumanaw na, yumao na, nauna na. Wala po exempted dyan sa kamatayan. Kung oras na po natin, wala po tayong magagawa. Kahit na nakahiga pa tayo sa salapi, at kung ano-ano pang yaman, wala pong magagawa yan. Wala na pong magagawa yan para ma-extend pa yung pananatili natin sa ibabaw ng lupa. Lahat po tayo ay diyan patungo sa iisang lugar na yan. At muli lang tayong babangon na muli sa pagdating po ng pagbabalik. Yun po yung ikalawang paghuhukom ng ating mahal na Panginoon. At doon po ay doon niya po tayo huhusgahan kung tayo'y karapat-dapat sa bagong langit na kanyang itinayo para sa kanyang mga anak na kanyang ipagsasama matapos po
ang kanyang gagawing paghatol sa kanyang mga nilalang. Magandang gabi, Sir Asintado. Yan po ang tinatawag na hipokrito. Dami yan, kawili. Iba talaga. Ang gagaling eh. Hipokrito. Ang kamatayan ay isang sorpresa. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Tama po yan, kawili. 100% sang-ayon ako dyan sa sinabi mong yan. Dalawa lang naman po kasi ang ating pagpipilian. Ang paggawa ng kabutihan na siguradong ikinalulugod. Ikinalulugod ng ating mahal na Panginoon, Jesus. Yan. Pag gumawa tayo ng kabutihan, ayan naman po ang gusto ng mahal na Panginoon at ng dakilang Ama. Na tayo'y magbalik loob, manumbalik sa Kanya. Dahil sa sobra pong kasamaan na ngayon, nangyayari sa buong mundo. Kaya kagaya niya, yung presidente ng Haiti, pinasok yung bahay, pinagbabaril, todas. Talaga, kaliwat kanan ang karahasan, walang tigil. Talagang nakawala po. Napakaraming kampon. Si Satanas na pinakawalan. Kaya nagkalat po ngayon ang mga demonyo sa ang sulok. Napakaraming demonyong pinakawalan. Si Satanas. Dahil nakakatunog na siya. Na nalalapit na pagwawakas niya. Paghahari-hari niya. At nalalapit na sila'y doon sa dagat-dagatang apoy pupulutin 10 ng kanyang mga kampon ng demonyo. Ayan po. Si Satanas at ang kanyang mga kampong demonyo. Dalawa lang po ang ating pagpipilian, mga kaibigan. Ang mabuti at ang masama. Hindi po kayo maliligaw. Kung kayo po ay maliligaw, sarili nyo pong desisyon nyo. Dali naman po mamili. Mabuti ba itong gagawin ko o masama? Kayo po magdidesisyon yan. Kaya kung kayo'y may takot sa Panginoong Jesus, sa ating dakilang Ama, natural. Ang pipiliin mo yung mabuti at hindi yung masama. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya at yung pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon, nakagawa ka ng mga kasalanan, pwede pa namang patawarin yan ng mahal na Panginoon, gaya ng mga pagpapatawad sa mga gumawa sa Kanya ng kasamaan. Yun po yan. Kaya habang may panahon pa po, magbago tayo, ilagay natin ang ating mga sarili sa tuwid na landas, sa tamang daan. Yun. Para sa pagbabalik ng Panginoon, maipagsama niya tayo sa Kanyang kaharian. Ang bagong langit na Kanya talagang ginawa, inihanda para sa mga
aakayin niyang mga anak. So, yun po. Si Pastor Abuloy, sabi ni Ka Willie Cruz, pipirma ng papers mo bago ka humarap sa ama. May ganun. Alay, Pastor Abuloy. Ako po, talaga naman. Ka Willie. Tanong ko nga sa kanya ano ba? Ano ba talagang gusto mong papilin? Komentarista? O, ha? Pagpatuloy mo ang pagiging pastor, nako, lahat gustong papilin, Yan si Pastor Abuloy. Yung kaso mo sa Amerika, tapos na ba? Oo, hindi ka na makapasok sa Amerika. Ibinan ka na ng Amerika. Sani Castaños, ayan, andun po sa bansang Canada ito, sa Ottawa, Ontario, Canada. Okay. Ang tanong niya, ano na ang nangyari sa korupsyon sa PhilHealth? Ako, nga. Wala raw nawawala Mr. Castaños. Nangyari na. Yung general na sinibak, sino ba naglagay nun? Ang Tatay Digong ko rin. Ewan na natin kung ano nangyari dyan. Yung pumalit yung galing sa NBI. Ang pangalan nun? Abogado rin yun. Galing sa NBI bilang NBI director. Nung sumabog yung korupsyon, yung hadya sa PhilHealth, doon siya inilaglag. Doon siya inilagay ng Tatay Digong ko para imbestigahan yung korupsyon na kung saan napakalaking halaga ang umano'y nawala. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Alam ko wala raw nawawala. Yan ang pahayag ng bagong presidente na dating NBI director. Watching you from Ottawa in Ontario, Canada, Sani Castaños. Maraming salamat po. He's watching us right now. Wilfredo Cruz Jr. Intact daw ang kwalta sa PhilHealth. Di nawawala. Sus Mariosep. Di nawawala May mga nasibak na nga Wala pang nawawala. Talaga kaya nga nilagay. Ang ipinalit ng Tatay Digong ko doon sa retired general na yun. Ano nung pangalan nun? Nakalimutan ko na yun. Damuhong yun. Nasinibak sa pwesto. Ayaw pa sanang lumaya sa pwesto napilitan lang na mag-resign. Wala dahil inaatake na ng kung ano-anong sakit sumamang nako buti inatake hindi kaagad natodas nako talaga makakapal ang mukha ng mga hinayupak na ito so, isa pa lang ang Australia nun. Kita mo naman yung mga 4 ang Australia sa balikat karamihan PNP chief, tanga, gago, bobo. Agaya ni General Albayalde, Oscar Albayalde, General Abilino Rason Jr. Nako, mga puro mandarambong, magnanakaw. Ayan ang mga uri ng mga opisyal natin sa Philippine National Police. Kaya pilit namang nililinis ngayon ang imahe ng PNP ni General Guillermo Eliazar. Mabuhay ka, General Eliazar. Sana bago ka magretiro, malinis mo yung Philippine National Police. Masibak yung mga dapat sibakin dyan. Okay, maraming salamat po. Eileen Palaming is watching. Yes.
from Valenzuela, I think. Okay. Eileen, salamat ha. Sa panonood sa ating programa. By the way, ang programa po nating Asintado ay inyo pong mapapanood. Araw-araw po yan. Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Yan. Alas 6 ng gabi po. 6 to 8. 2 oras po itong programa natin. At ito po ay napapanood. Hindi lang po dito sa bansa, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na inaabot ng ating live broadcast. So yan. Kagaya niyan sila, Mr. Castaños, Sunny Castaños, sa Ontario, Ottawa, Canada. Ang mga taga Grand Terrace sa California, USA. Si Armando Bautista Ganaban ko. O yan, sa Grand Terrace sa California, USA. Yan. Okay. Si Danny Buenope at Bong Agustiris nasa Paris po naman. Paris, France, sa Europe. Yan. Ng The Filipino Channel na araw-araw po yung nakatutok sa ating programa. Thank you so much, guys. Okay. Pogo is alive, sabi ni Mr. Cruz. Mr. Willie Cruz. Pogo is alive. Yes. Nako, talaga naman. Sa dami nga ng pinagbibili ng lupain dito. Nako, hindi lang yung West Philippines na yan. Talaga. Itong mga pogo na to, pupugotan ko ng ulo to . Si Bato, nagpapahinga. Nako, siguro, ayaw niyang sumausaw sa nangyayaring batuan ng putik. Siyempre, umiiwas siya. Senador Bato de la Rosa. Siyempre, batang Duterte yan. Ayaw niyang malalagay siya sa nag-uumpugang bato. Dahil pareho niyang kaibigan niya. Ang Tatay Digong ko at si Senator Bato de la Rosa. Si Pacquiao. Kita nyo. Si Bato nagpupunta pa ng Las Vegas yan para panuorin ang pambansang kamao sa bakbakan. Ewan ko lang kung manunod siya ngayon sa laban na ito ni Pacquiao o Pacquiao. Ay nako. Linalait-lait ka na ng Tatay Digong ko. Tingnan natin kung sinong mas matindi sa inyo. Labas nyo na para magkaalaman tayo. Ay, nako talaga, Ay, Sus Mariosep. Bato de la Rosa. Sinigang na bangus po. Hapunan namin. Nako, sarap niyan. Yan ang gusto ko Maasim. Nako. Ginutom tuloy akong bigla. Willie. Wilfredo Cruz Jr. Mula po dyan sa General Trias City sa Cavite. Baka matalo si Pacman sabi ni Willie Cruz Jr. Hindi natin walang nakakasiguro dyan. Saka na natin tuduhan yung mga
mga yan, pag nakapag-file na sila ng kanilang kandidatura sa darating na buwan ng Oktubre, Cao Wilfredo Cruz Jr. Ha? Hindi pa natin matuduhan ngayon itong mga to eh. Ha? Dahil hindi pa kumpirmado. Ha? Puro haka-haka pa lang. Wala. Ha? Hindi natin alam kung tuloy o pungoporma lang. Kagaya si Run Inday Run. Puro ayaw pa. Ayaw. Hindi sigurado. Sus Mariose. Ano? Ano hinihintay nyo? Tapos lulutang rin kayo na ganun pala. Maalalaan natin yan. Ginoong Wilfredo Cruz Jr. sa buwan ng Oktubre. Yan na. Pwede na natin silang hagupitin todo dyan. Huhubaran natin yan. Tatanggalan natin ng maskara yung mga hinayupak na yan kung kinakailangan. Kung sino talaga ang karapat-dapat o kung wala namang karapat-dapat na pumalit sa Tatay Digong ko. Ganyan katindi. Ang puso ko na kay Pacman, pero pitaka ko nasa kalaban. So, nako, Kawili, matindi. Puro headline na, nakita mo ba? Yung bilyon-bilyon ng utang daw sa BIR ni Pacman. Mismo ang Tatay Digong ko nagsasabi. Kaya siya nabubulshit ng Tatay Digong ko. Pati yung pinakikitang diploma sa Notre Dame. At saka sa University of Makati, wala raw katotohanan. Mismo yung presidente ng mga eskwela na nagsasabi na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral to ron. Nag-ano siya, nag-apply. Pero hindi nakapagtuloy-tuloy. Gaya ng gustong palabasin ni Pacman na siya'y nagkaroon ng Bachelor of Science, degree holder in management, business and management. Ewan natin, malalaman natin lahat yan. Kaya, matindi na nga ito, labasan ng mga baho. Lahat ng mga nakatago, Cao Wilfredo Cruz Jr., siguradong maglalabasan yan. Magsasawa ka. Sa mga bahong ito. Pag tuloy-tuloy na naglabasan ito. Habang papalapit ang Oktubre, dahan-dahan na yan. Hanggang sa kampanya, tuduan na yan. Ganyan, karumi, ang politika dito sa ating bansa. Wilfredo Cruz Jr. Alam mo yan? Hindi ka na rin bumabata. Parehas lang tayo, marami ng karanasan tungkol sa mga bagay na yan. Aasintahin na ni asintado. Kaya po, kabang-abang, abangan nyo po. At wala tayong sisinuhin, sasantuhin sa mga hinayupak na yan. Kung kinakailangan, asintahin at banatan, babanatan natin, gagawin natin. Kung kinakailangan naman talagang panigan natin yan, papanigan natin. Dahil kung nakikita nating maganda, walang masamang record, magandang layunin, may takot sa Diyos, walang personal na interest, kapag nasa poder na siya ng kapangyarihan, makikilatis po natin lahat yan. Willie Cruz Jr., sigurado yan. Abangan nyo po kung paano natin ilang paso yung mga nagkukunwang leader
Nako, sino naging totoong leader sa inyo? Wala pa. Ha? Puro pakitang tao eh. Puro pagbabalat kayo eh. Ha? Sa totoo lang. Balat kayo lahat. Ang buhay sa mundo nakangiti kahit hindi totoo. O, nakita nyo na. Doon pa lang sa kantang yun. Ha? Todas na yan mga yan. Pag ginawa kong team song yan, sus Mariosep, ang daming tatamaan dyan, kawili. Ha? Sigurado, walang sikretong di nabubunyag. Tama ka dyan, Kawili Cruz. Ay, nako, sinabi mo pa. O, nakita mo ba yung mga tattoo sa paa, sa binti ni Inday? Napapalibutan ng tattoo yung kaliwa, kanang binti ba yun? Nako, lutang na lutang eh. Dahil maputi yung maputi si Inday eh. Ha? Si Inday Sara maputi, kaya kitang-kita mo yung tattoo eh. Ano kaya yun? Hindi ko maaninag ng gusto eh. Pero laki ng tattoo. Nakapulupot. Ha? Doon sa binti niya. Nakita mo na ba yung Kawili? Meron lumalabas na ano eh. Talagang may kulay pa yata yung tattoo ni Inday Sara eh. Nako. Sus Mariosep. Isa pang agsagwatig na eh. Ha? Babaeng presidente ko sakasakali. May tattoo ha. Sus Mariosep. Ay, ewan ko. Ano na lang. Ay, Kawili. Ikaw na ang bahala. Medyo wala na tayong oras eh. Alas 7:57 na. 3 minuto na lang. Alilin sa atin si Kaben Paipon. Your Honor, please. Ha? Hunyango po pala. Saan makapit? Yun ang kulay. Ang dami niyan. Hunyango. Balimbig. Ay, nako talaga. Oh. Kawili. Sana nasyang ka. Doon sa palitan natin. Salamat din, Kawili. Godspeed, sabi niya. Salamat po. Godspeed. Okay. Medyo magpapaalam na po ako. Magkita-kita tayo muli. Bukas, araw po ng Biyernes. Biyernes na pala bukas. Happy weekend na bukas. Huling araw ng broadcast natin dahil Sabado at Linggo wala tayong broadcast eh. Magbabalik na tayo ng araw ng Lunes para sa Monday to Friday na naman natin na pagtatangal. Dito po sa Facebook page ng Broad Streamcast Communicator. Okay. So, pansamantala, ako po ang inyong lingkod, Sammy Ganaban Gabot, mula po dito sa bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo at magandang gabi sa ating lahat. Kay Pastor Abuloy, Sus Mariosep. Bye-bye. Nako, ayaw pumasok itong extra natin. Anong nangyari? Sandali lang po At pinipitik natin itong ayaw. Ayun. Ay, nako. Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Eksaktong alas 8 po ng gabi. Bye-bye!